Tayo po ay tumayo. Tayo manalangin. Diyos naming mga pangyarihan sa lahat. Lord, kami po ay nagpapasalamat, Panginoon, at binigyan mo na naman kami, Lord, ng pagkakataon, Panginoon, na magtipon-tipon kami, Lord, upang purihin ka, sambahin, Lord, ang iyong pangalan. Itataas kami sa tanghaling ito, Panginoon. Lord, dalangin namin, Panginoon, na ang Espiritu Santo, Lord, ang siyang manguna sa amin, at patawarin mo kami sa aming mga sala, Panginoon, upang sa ganun, Lord, ay magiging karapat-dapat kami sa pagsamba namin sa iyo, Panginoon. At naway, Lord, ay maibigay namin sa iyo ang karapat-dapat, Panginoon, na pagsamba at itanim mo, Panginoon, sa puso't isipan namin ang iyong mga salita na maririnig namin, Panginoon. At i-bless mo, Panginoon, ang lahat ng part ng pagpupuri namin sa iyo, Panginoon. Marami pong salamat, Lord. Ito ang aming samot dalangin sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Manitili po tayo nakatayo. Santuhan natin Bible sa awit 134 verse 1 to 3. Lumapit kay Yahweh at kayo'y magpuri, mga naglilingkod sa templo kung gabi. Sa loob ng templo siya'y dalanginan, taas kamay na si Yahweh papurihan. Pagpalain nawa kayo ni Yahweh, Diyos na lumikha sa langit at ng lupa. Nagmula sa Zion ang inyong pagpapala. Amen. Magandang tanghali po sa ating lahat. Awitan po natin ang ating Panginoon. I can do anything. I can
is impossible. Through you, blind eyes are open. Strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. I believe, I believe. I believe, I believe in you. I believe, I believe. I believe, I believe in you. Amen. Palakpakan po natin ang pagkilig po natin siya dito. Above all powers, above all kings, above all nature and all created things, above all wisdom and all the ways of man. You were here before the world began. Above all kingdoms, above all wonders this world has ever known. Above all wealth and treasures of the earth, there's no way to measure what you're worth. Crucified, laid behind a stone, you lived to die, rejected and alone, like a rose trampled on the ground. You took the fall and thought of me above all powers, above all kings, above all nature and all creation, above all wisdom and all the ways of man. You were here before the world began. Above all kingdoms, above all thrones, above all wonders the world has ever known.
love you. Yes, I love you with the love of the Lord. I can see you, the glory of my King. Yes, I love you with the love of the Lord. Let's say I love you. Love you with the love of the Lord. Yes, I love you with the love of the Lord. I can see in you the glory of my King. Yes, I love you with the love of the Lord. Amen. God is good. And all the time. Amen. Napakabuti po ng Diyos. Amen. Ang Diyos ay mabuti. Pakitignan mo ang iyong katabi kung siya ba ay ebidensya ng kabutihan ng Diyos. Amen. Praise God. Wala nang mas higit pa sa buhay na kalugod-lugod sa ating Panginoon. Amen. Ay, kahit na makamit mo lahat, kung wala naman sa iyong Panginoon, wala ding kwenta ang lahat. Palakpakan nga po natin muli ang ating Panginoon. Sa Kanya lang ang papuri, sa Kanya lang ang pagsamba at lahat ng pagtatila. So ngayon po ay pagkakataon, no? Pero bago yun, welcome ko muna yung bago namin kasama. No, hindi na siya bago, pero first time niya kasi dito. Palakpakan naman natin si Tita May. Sister May. Tita nila eh. So welcome. So malapit lang daw pala. Oo. Malapit lang akong mahilo-hilo, sabi niya. And then di lang. So magayo iya po. At sige po, sino po ang gustong magbahagi ng kabutihan ng Diyos? Mauna na po ako. So, salamat sa Panginoon dahil sa kabutihan niya sa aming buhay. Tunay nga na sabi ko nga kanina sa testimony ko sa Reyna Mercedes, pinagkalooban kami ng Panginoon ng family na siya mismo ang tumawag, no? At pumili, kayo po 'yon. And we are glad na sabi nga nila, minsan yung kasama mo, kapatid mo sa pananampalataya, mas higit pa kaysa sa totoong pamilya. Amen. Kaya kami ay nagagalak kasi kami ay yung mga nakaraan na challenges sa buhay namin, sa family namin ay sa tingin namin ay inalaw ng Diyos para dalhin pa rin kami sa kalooban niya. And ngayon, kami ay blessed kasi even yung mga kasama namin sa church ay ginagamit ng Diyos para ipagkaloob o i-provide yung mga needs namin. Nung isang araw, I think Friday, nag-start na po kaming lumipat doon sa in-offer ni Pastor Ujong na nilipatan namin sa Dangan. So yun ay dinedevelop namin para minsan pwede po tayo doon mag-gather ng general fellowship natin. Pwedeng general youth fellowship, pwede rin yung parang general fellowship nating mga mga churches. So, salamat dahil sa kabila ng kakulangan sa aming buhay, sa mga needs namin, ang Diyos ay hindi nagkukulang at tapat kailanpaman. Kasi ang nilagay namin sa puso't isipan namin, hindi yung kakulangan ng mga financial needs, material things, ang magsasabi na nagkukulang ang Diyos sa amin. Hindi po yun ang basihan ng kabutihan ng Diyos. Kasi ang basihan ng kabutihan ng Diyos, na sa kabila ng kami ay makasalanan, tayo ay makasalanan, minahal niya pa rin tayo. Amen. Ang tunay na sukatan ng kabutihan ng Diyos
ay hindi sa mga bagay na meron ka, kundi doon sa cross na kung saan pinadama niya at pinamalas niya ang pag-ibig niya sa atin. So, we are glad and hanggang ngayon ay andito pa rin kami na ginagamit ng Panginoon. Palakpakan po natin ang ating Panginoon Jesus. So, sino pa po ang may pasalamat? Hello. Diyos ta hugat kanitang aming waragi ira. Iko idadayaw i Diyos ta piana nga kanayon ta patuloy ni ta pangyawa na tusigang nabaggi ta patrabaho proteksyon na marayarayaw iyahu. Dayaw ko Diyos ta proteksyon na niya kan ta pinatrabaho ira ti ta napasa ira to agaw ta pagbago ito babuyang kunari sa kamagingan pag kinagaan na iraw ta pakwa to babuya ipagisa ko tari magisa ko nga gabalo iraw tari sakto dambakat ko babuyang gabalo iraw na marayaw iyafo ta mena nga nakaga proteksyon na paganyakan marayarayaw iya anan nakangay nga manata di sinabi kang ngore maski no talunig guang tama to nakangay ngori tari ipamahulog na yapo kang ngore to nakangay nga marayaw i Diyos tanas kuwawaragi iratari kagidda bo may pastor no nagtamadda kami nga na yari kagidda tanya kang ari atta ka mo mattamang yaw i pakwana yapo to nagagalan na tanya kang kuko ariyan na nga magimbang yaw ta uray na nayapo tayo yan naguin ng yawa kuko kada sa dasal itang ukutan nira wala gitari ana patuloy itang magatin ta pagdayaw ta kada linggo yari marayaw iyapo tang uray ta gangoze gaira medyo aro kami gangore tari marayarayaw iyapo. Praise God. Amen. Sino po po? Ayan, okay. Sige, magayo iya po, life and ministry ni Pastor William. Sino po po ang may gustong ibahagi? Okay, kung wala na po, ay tinatawag ko po ang mga magbibigay ng awitin para sa ating Panginoon. Sige, pasok na kayo. Worthy of every song we could ever sing. Worthy of all the praise we could ever bring. Worthy of every breath we could ever breathe. We live for you. Jesus, the name above every other name. Jesus, the only one who could ever save.
Jesus, the name above every other name. Jesus, the only one who could ever save. Worthy of every breath we could ever breathe. We live for you. Oh, we live for you. Holy, there is no one like you. There is none beside you. Open up my eyes in wonder and show me who you are and fill me with your heart and lead me in your love to those around me. I will build my life upon your love. It is a firm foundation, and I will put my trust in you alone, and I will not be shaken, and I will build my life upon your love. It is a firm foundation, and I will put my trust in you alone, and I will not be shaken. Holy, there is no one like you. There is none beside you. Open up my eyes in wonder and show me who you are and fill me with your heart and lead me in your love to those around me. Isang mapagpalang hapon po muli sa ating lahat. Diyos ta fugad. Oo, yari. Musikang blani banag, yari. Ano bang pinakasikat na hensya ng gobyerno ngayon? DPWH, ano? Halos lahat ng ibang professions gustong lumipat sa DPWH, eh. Ang daming mga memes na ginagawa sa Facebook, pati musmos, ini-interview. Ano bang gusto mo paglaki? Sabi, gusto ko maging contractor. Actually, yung mga pangyayaring mga ganyan, hindi po tayo excuse, no? Hindi natatago sa atin. And in one way or the other, naapektuhan po tayo sa mga ganyang pangyayari. Sa ayaw at sa gusto natin, may epekto yan. Imbes na yung pera sana na magamit sa pag-extend ng basic services sa constituents ng bansa, ay nagpapataba lamang ng bulsa ng mga kongresista, ng mga kontraktor na hindi naman ginagamit ng tama ang pondo.
naapektuhan tayo. Kasi imbes na may mga libreng gamot sana sa mga pagamutan, government health facilities, nang hindi na napopondahan dahil napupunta sa iilang mga tao lamang. At hindi lang yan ang mga current issues sa ngayon. Ano? Marami pa. At maliban dyan, maliban sa naririnig nating giyera na nagpapataas ng presyo ng petroleum products, maliban sa kahirapan, no, na dinaranas di lamang ng Pilipinas, kundi lahat ng bansa, meron pa tayong mga personal na battles sa life na hinaharap that could make life hard for us, na pwedeng magpahirap sa atin. Kaya ito ang gusto kong ibahagi sa bawat isa sa atin ngayon, sa hapong ito. Kung saan tayo huhugot ng lakas at stability in facing difficult times in life. Kaya tumayo po tayo at bigyan natin ng galang pagkakabasa ng salita ng Diyos sa Isaiah chapter 40. Ganito ang mababasa. Medyo mahaba ito pero pagtiyagaan nating basahin mula verse 1. Aliwin ninyo ang aking bayan, sabi ng Diyos. Aliwin ninyo sila. Inyong ibalita sa mga taga-Jerusalem, tapos na ang kanilang pagdurusa sapagkat nabayaran na nila ng lubos ang kasalanang ginawa nila sa akin. Ganito ang isinisigaw ng isang tinig. Ihanda ninyong daraanan ni Yahweh sa ilang. Gumawa kayo ng mga tuwid na landas na kanyang lalakaran sa ilang. Tampakan ng mga libis, patagin ng mga burol at bundok at pantayin ng mga baku-bakong daan. Mahahayag ang kalwalhatian ni Yahweh at makikita ito ng lahat ng tao. Si Yahweh mismo ang nagsabi nito. Magpahayag ka, ang sabi ng tinig. Ano ang ipapahayag ko, tanong ko. Sumagot siya, ipahayag mong ang lahat ng tao ay tulad ng damo. Ang kanyang buhay ay tulad lamang ng bulaklak sa parang. Natutuyo ang damo. Kumukupas ang mga bulaklak kapag sila'y mahipan ng hangin mula kay Yahweh. Tunay ngang ang tao ay tulad ng damo. Oo, ang damo'y nalalanta at kumukupas ang mga bulaklak, ngunit ang salita ng ating Diyos ay mananatili magpakailanman. Umakyat ka sa tuktok ng bundok, O Sion. Magandang balita ay iyong ipahayag, O Jerusalem. Sumigaw ka at huwag matatakot. Sabihin mo sa mga lungsod ng Juda, narito na ang inyong Diyos. Dumarating ang Panginoong Yahweh na taglay ang kapangyarihan, dala ang gantimpala sa mga hinirang. At tulad ng pastol, pinapakain niya ang kanyang kawan. Sa kanyang mga bisig, ang maliliit na tupay kanyang yayakapin. Sa kanyang kandungan ay pagyayamanin at papatnubayan ng mga tupang may supling. Sino ang makakasukat ng tubig sa dagat sa pamamagitan ng kanyang kamay? Sino ang makakasukat sa lawak ng kalangitan? Sino ang makakapaglagay ng lahat ng lupa sa isang sisidlan? Sino kaya ang makakapagtimbang sa mga bundok at burol? Sino ang makakapagsabi ng dapat gawin ni Yahweh? May makakapagturo ba o makakapagpayo sa kanya? Sino ang kanyang pwedeng sanggunian para maliwanagan? Sinong nagturo sa kanya ng landas ng katarungan? Sinong nagkaloob sa kanya ng kaalaman at ng paraan upang makaunawa? Sa harap ni Yahweh ang mga bansa ay walang kabuluhan, tulad lang ng isang patak ng tubig sa isang sisidlan, at ang mga pulo ay parang alikabok lamang ang timbang, hindi sapat na panggatong ang lahat ng kahoy sa Lebanon. Kulang pang panghandog ang lahat ng hayop sa gubat roon. Sa kanyang harapan ay walang halaga ang lahat ng bansa. Saan ninyo ihahambing ang Diyos at kanino ninyo siya itutulad? Siya ba'y may hahambing sa mga imaheng ginawa ng tao na binalutan ng ginto at ipinatong sa pilak? Hindi rin siya may tutulad sa rebultong kahoy, matigas man ang kahoy at hindi nabubulok, na nililok upang hindi tumumba at mabibili lang sa murang halaga. Hindi ba ninyo nalalaman?
Wala bang nagbalita sa inyo noon kung paano nagsimulang likhain ang sanlibutan? Ang lumikha nito ay ang Diyos na nakaupo sa kanyang trono doon sa kalangitan. Mula roon ang tingin sa tao ay parang mga langgam. Ang langit ay niladlad niyang tulad ng kurtina, tulad ng tolda upang matirahan. Inaalis niya ang mga pinuno sa kapangyarihan at ginagawang walang kabuluhan. Tulad nila'y mga halamang walang ugat, bagong tanim at natutuyo agad, at tila dayaming tinatangay ng hangin. Kanina ninyo ihahambing ang banal na Diyos. Mayroon ba siyang katulad? Tumingala kayo sa langit. Sino bang lumikha ng mga bituin? Sino bang sa kanila'y nagpapakilos? At sino bang nagbigay ng kanilang pangalan? Dahil sa kanyang dakilang kapangyarihan, walang nawala sa kanila kahit isa man. Israel, bakit ka ba nagrereklamo na tila hindi pansin ni Yahweh ang kabalisahan mo? O hindi inalalayan sa kaapihang nararanasan? Hindi ba ninyo nalalaman? Di ba ninyo naririnig na itong si Yahweh, ang walang hanggang Diyos, ang siyang lumikha ng buong daigdig? Hindi siya napapagod, sa isipan niya'y walang makakaunawa. Ang mahihina't mga napapagod ay kanyang pinapalakas. Kahit ng mga kabataan ay napapagod at nanlulupaypay, ngunit muling lumalakas at sumisigla ang nagtitiwala kay Yahweh. Lilipad silang tulad ng mga agila. Sila'y tatakbo ngunit hindi mapapagod. Sila'y lalakad ngunit hindi manghihina. Tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos, kami po'y lubos na nagpapakumbaba sa iyong harapan. Humihingi ng iyong pagpapatawad. Humihingi ng iyong tulong. Pagbibigay mo ng karunungan sa bawat isa sa amin. Ang iyong lingkod na iyong gagamitin na magpapahayag, ganun din po sa iyong mga anak na makikinig, ng bawat isa sa amin nawa ay pangunahan ng iyong banal na Espiritu upang ang lahat sa amin ay mabigyan ng katalinuhan upang aming maunawaang lubos ang nais mong ituro sa bawat isa sa amin. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. So, upo po tayo. Tulad ng sabi ko kanina, ito pala yung title ng mensahe para dati ko nang masabi. Knowing who God is. Pagkakilala sa Diyos. The source of our strength and stability in difficult times. Ulitin ko, knowing who God is, the source of our strength and stability in difficult times. Iba-iba ang maaaring reaction natin sa mga iba't ibang naririnig nating pangyayari sa ating kinatitirhan sa ngayon. Within the society we are living, sa bansang issues and even international issues, maaring iba-iba ang responses natin. Yung iba, maaring wala silang pakialam kung anong mangyari. Basta magawa nila ang gusto nila. Basta makakangla ira, mabatug, okay nga na. Yung iba naman, maaari silang mag-complain. Kaya naririnig natin ang Facebook flooded ng iba't ibang mga komentaryo, no? Patungkol sa kanilang saloobin sa mga nangyayari. Bangayan ng mga politiko, Vico Soto versus Diskaya family, Magalong ng Baguio versus mga kongresista, mga ganyan. Ang daming issues. And then, nadadagdagan pa ng mga sarili nating mga issues sa personal na buhay natin. And, saan ba tayo babaling? Yung iba ang tanong nila, bakit inaalaw ng Diyos na mangyari ang mga ganitong bagay? Yon ay klase ng tanong na kung saan ay nababatay sa hindi masyadong pagkilala sa Panginoon. Kung kaya tayong mga Kristiyano, bagamat hindi tayo exempted sa magiging epekto ng mga pangyayaring yan, marapat lamang na alam natin kung saan tayo sasandal, kung saan tayo huhugot ng lakas para harapin at malampasan ng mga ganitong mga pangyayari sa buhay. Hindi normal sa isang Kristiyano na basta sabihin niya lang na lilipas din yan. Hindi po ganun.
No? Hindi basta lilipas lang ang bagay. Sapagkat every experience na dinadaanan natin, it leaves a mark in our life. Meron at merong marka yan sa buhay natin. And sometimes, yung mga personal na failures natin, kung minsan, it keeps on haunting us. No? Pilit kang sinusundan, at kapag ka naaalala mo, nasasaktan ka pa din, o kaya baka hindi ka makatulog sa gabi. That is the reality of life here on earth. And ang turo ng Biblia sa atin ngayon, ang kabuuang gusto kong ipahayag sa bawat isa, that is, kailangan nating makilala, tulad ng kanta natin kanina, yung dalawang magkasunod na kinanta natin, no? Above all, God is above all. He's above all kingdoms, He's above all rulers, He's above everything. Ang sabi pa ng pangalawang kanta, great is God, di ba? Dakila ang Diyos, tatannangang to Diyos siya. That's why, ang gusto kong ipahayag sa atin, sa kabuuan, that God is greater than our circumstances. We need to focus on God. At times like this, hindi natin alam kung saan patungo ang bansa natin. No, may aggression ng China sa West Philippine Sea, gusto nilang agawin. Ang sabi ni Ping Lacson, marami ng mga People's Liberation Army ng China na nakapasok sa Pilipinas. They are doing espionage, nag-espiya kung paano nila i-trample ang government ng Philippines. Paano pag nangyari yan? Diba? Concern ba natin yun o hindi? Maapektuhan ba tayo o hindi? Kahit pa hindi natin alam, kahit pa hindi tayo concerned, kapag nangyari mga bagay na yan, ay maapektuhan at maapektuhan tayo. Ang question, nasa control ba natin ang pangyayari ng ganyan o hindi? Wala tayong control. No? Kaya kailangan na sa pagkilala nating mabuti sa Diyos, ay sumandal tayo sa Kanya. At sa Kanya tayo kukuha ng lakas at siya magpapatibay sa atin. Kaya nga sabi ko, ang title ng message is that knowing who God is. That is the source of our strength and stability. Siya ang panggagalingan ng lakas at tibay natin sa mga panahong may kahirapan o kaya maaring magdulot ng pagabag sa atin. Kasi gusto ko itong nabasa ko, no, na isang sabi ng, hindi ko alam kung sino, wala namang nasabi kasing pangalan. Ang sabi, kung titignan mo ang iba, if you look at others, you will only be distressed. Pag titignan mo naman ang sarili mo, if you look at yourself, you will be depressed. Madidepress ka lang. Dahil marami tayong kakulangan eh. No? Marami tayong bagay na hindi magagawa kahit gustuhin natin. But if you look to God, you will be blessed. So, yun ang principle, because God is greater than our circumstances. We don't need to look at others, katangin ng itanakwang, mas katangin ng baggitang. Ninamoy tanakwang, pag tignan mo ang iba, madi-distress ka lang. Pag tignan mo ang sarili mo, nag-focus ka sa sarili mo, madi-depress ka lang. Tignan mo si Lord dahil mabe-bless ka pag siya ang focus ng buhay. Amen. Now, itong sitwasyon ng mga Israelita nung panahong ito sa Book of Isaiah. Didisiplina sila ng Diyos. No? Sinakop sila ng Syria, sinakop sila ng Babylon. Ngunit, ang sabi ng Diyos, ang proclamation niya sa verses 1 and 2, aliwin ninyo ang aking bayan, sabi ng Diyos. Aliwin ninyo sila. Inyong ibalita sa mga taga-Jerusalem, tapos na ang kanilang pagdurusa, sapagkat nabayaran na nila ng lubos ang kasalanang ginawa nila sa akin. Ang English translation yan, may double pa na sinabi dyan eh. No? Dahil sa kanilang mga kasalanan. Now, tayong mga nabubuhay ngayon, no, tandaan po natin,
Ang sirkumstansya sa buhay ay tatlong bahagi. Circumstances behind us sa nakaraan, circumstances before us, yung hinaharap natin, haharapin nating mga sirkumstansya, at circumstances within us, sa atin mismo nakadirect. And with these three circumstances, levels of circumstances, God is always greater. Kaya, tandaan natin, kailangang makilala natin ng lubos ang Diyos na ating sinasamba. Dahil sa Kanya lang tayo aasa. Sa Kanya lang tayo makakakuha ng tunay na lakas. Siya lang ang pwedeng magpatibay sa atin upang sa ganon anuman ang haharapin natin ay mapagtatagumpayan natin sa pamamagitan ng Diyos. Dito sa istorya ng mga Israelita, mga taga-Jerusalem, nakita natin that God, first of all, ito ang point number 1, that God is greater than the circumstances behind us. No? Bakit ano ba kasi ang pinagdaraanan nitong mga taga-Jerusalem na ito? At kailangan nila ng pagkaaliw. They need comfort. Ang sabi dito sa verses 1 and 2 ay naririnig nila ang voice of pardon, pagpapatawad ng Diyos. Bakit? Nagkasala sila ng lubos sa Panginoon. Idolatry, injustices, immorality, insensitivity. No? Yan ang sabi ng sulat ni Jeremiah sa chapter 7. Ngunit sila pa din ay pinili ng Diyos na maging Kanya at iniibig pa rin sila ng Diyos. Bagamat sila ay dinidisiplina niya, He would not forsake them. Hindi niya sila pinabayaan. Kaya ang sabi, speak tenderly, means speak to heart. Itong sabi na, aliwin ninyo sila, inyong ibalita sa mga taga-Jerusalem, tapos na ang kanilang pagdurusa. No? Aliwin ninyo sila. Kung minsan ganon sa atin, no? Dahil nakikita ng Diyos na nalalayo tayo sa Kanya, kung saan-saan nababaling ang ating puso at isipan sa mga bagay-bagay na hindi naman lubos na mahalaga para sa atin, and God need to chasten us, dinidisiplina na tayo. At ang pagdidisiplina ng Diyos na yan ay para sa ating kabutihan. Para ma-realize natin na tayo ay nagkakasala sa Kanya at ang gusto ng Diyos ay humingi tayo ng pagpapatawad niya. To seek God's pardon. And then, ang sabi pa niya, hindi lang yon. Sa mga nakaraang kasalanan ninyo kasi nakalipas na to eh. But they could recall vividly. Naaalala nila yung mga kasalanan ginawa nila against God. At ang provision ng Diyos sa kanila ay comfort because their sins are forgiven. The voice of pardon. Kung minsan ganyan tayo, no? Mayroon tayong mga naalalang karanasan natin sa nakaraan na kung saan it made us despair. May mga nangyari sa buhay natin na gawa ng ibang tao na tayo nasaktan, no? Na mahirap kang makarecover. Ngunit, tandaan natin, ang pagpapatawad ng Diyos, lalong-lalo na kung yan ay kasalanang nagawa natin, that it keeps haunting us even in the middle of the night. Kung minsan, maalala mo na it will disturb you. But remember, ang pagpapatawad ng Diyos ay hindi magkukulang. At kapag ganyan, no? Kapag yan ang totoong mararanasan mo, magkakaroon ka ng kakaibang kapayapaan.
you will experience the peace that transcends all understanding, sabi ng Philippians 4. And that peace comes only through your trust in Christ. And then, maliban dyan, ang sabi pa dito sa verses 3 to 5, na ipinapahayag ng Diyos para sa mga kanyang mga taong iniibig, bagamat sila'y nagkasala, ang kanyang providence. Ang sabi sa verses 3 to 5, ganito ang sinisigaw ng isang tinig, ihanda ninyong daraanan ni Yahweh sa ilang. Gumawa kayo ng mga tuwid na landas na kanyang lalakaran sa ilang. Tambakan ng mga libis, patagin ng mga burol at bundok, at pantayin ng mga baku-bakong daan. Mahahayag ang kalwalatian ni Yahweh at makikita ito ng lahat ng tao. Si Yahweh mismo ang nagsabi nito. Alam ng mga Israelita na hindi, they still have a long way. No, kasi i-rebuild nila yung city nila na nasira sa giyera dahil nga sinakop sila ng Babylon, sinakop sila ng Syria. Although ito, of course, ang ultimate fulfillment niya, yung ministry ni John the Baptist, kasi siya ang naghanda sa pagdating ng Panginoong Yesus. Kaya nga siya naghayag ng repentance, no? Baptism of repentance bilang paghahanda sa pagdarating ng Mesyas para sa mga Israel, sa Israelita I should say. Ganon din tayo. Marami tayong pwedeng kaharapin. No? As we are in the healing process, kung minsan kasi kapag may nagawa kang mali sa nakaraan o nasaktan ka ng ibang tao, sometimes the healing process takes too long. Diba? Kung minsan. Yuri koru na futong tunatakitang sagakaruang minsan nga nagkwento sa akin sa amin, I mean, kasi nandun kami sa office noon. May isa kaming kasama na nagkwento tungkol sa nararamdaman niya sa kanyang tatay na nasasaktan siya. Kasi parang mas mahal niya kasi sir yung trabaho niya na kakarampot din lang naman ng sweldo kaysa sa mga apo niya. Sabi niya, kaya pinili ko na hindi ko na lang kausapin para maibsan yung sama ng loob ko. Pag hindi daw niya kinakausap yung tatay niya, medyo naiibsan yung sama ng loob. Pero kapag ka nakikita ko na naman siya, sir, sabi niya sa akin na hindi niya sinusundo yung pamangkin ko, parang pati kasi yung nanay din niya na stroke, pero hindi naman totally na invalid na naging invalid. Nasasaktan daw siya, babalik yung sama ng loob niya. Sabi ko, kailangan mo pa din kausapin kasi tatay mo siya. Sometimes, ganun tayo, di ba? Meron yung mga karanasan natin na nasaktan tayo and the healing process takes too long na maganap. Ngunit tandaan natin, katulad nitong mga Israelita, mahabang lakbayin pa ang gagawin nila para ma-rebuild ang kanilang city, para ma-establish ulit ang kanilang society na may magandang buhay na mararanasan nila. Sapagkat nasira nga kung ang buhay natin, ganun din, may mga nangyari sa nakaraan na that cause despair in our life. Tandaan natin ang sabi ng Biblia sa verses 3 to 5. Mahahayag ang kaluwalhatian ni Yahweh at makikita ito ng lahat ng tao. Si Yahweh mismo ang nagsabi nito. Hindi magkukulang si Lord to heal us for whatever circumstances in the past na nangyari sa buhay natin. God is always greater than the circumstances behind us. Tutulungan at tutulungan tayo ni Lord that we can move on, no? Na yung mga nakaraang nangyari, maaring ang dahilan nun, sarili nating kapalpakan, sarili nating kasalanan. Maari ding gawa ng ibang tao.
Ngunit huwag nating kakalimutan, katulad ng ginawa ng Diyos sa kanyang mga iniibig na bayan ng Israel, ganun din sa atin, tutulungan at tutulungan tayo ng Diyos because He is greater than the circumstances behind us so that we can move on. Amen. Bahagi yan ng pagpapalago ng Diyos sa atin. Part of our growth na kung saan kung minsan naaalala natin ang past failures natin. May mga bagay kasi kung minsan kahit Kristiyano ka na that could cause despair in you. Si Apostol Pablo nga, sinabi niya mismo yan. Kung titignan natin ang Biblia sa mga naging karanasan niya, sa pagsunod niya sa Panginoon, ang sabi niya sa 2 Corinthians, kung tignan natin ang ating mga Biblia, sa 2 Corinthians chapter 1 verse 8, ang sabi ni Apostol Pablo, mga kapatid, nais naming malaman ninyo, mga kapighati, ang dinanas namin sa Asya. Napakabigat ng aming dinanas. Ano pat akala namin ay mamamatay na kami para kaming hinatulan ng kamatayan. Subalit nangyari yon upang huwag kaming manalig sa aming sarili kundi sa Diyos na muling bumubuhay sa mga patay. Iniligtas niya kami sa malagim na kamatayan at patuloy na ililigtas. Kami umaasa rin na patuloy niya kaming ililigtas sa tulong ng inyong mga panalangin. Yan ang sabi ng Apostle Paul. No? Kaya kung yung sinasabi ng iba na hindi tayo bibigyan ng Diyos ng haharapin natin na hindi natin makakayanan, hindi po totally true yan. Because si Apostle Paul mismo ang nagsabi, no? We even despair of life. It is beyond our capacity to face. No? Ibig sabihin, hindi niya kakayanin sa sarili niyang lakas na harapin ang mga sirkumstansya. Ngunit ang sabi niya, ang inasahan niya ay ang Diyos. Why? Because God is always greater than our circumstances. Amen. Therefore, isa pang sinabi ng Diyos sa kanila, dahil naalala nila yung mga kasalanan nila sa nakaraan, kung sabi ko nga kanina, they had forsaken the Lord, in-engage nila ang sarili nila sa idolatry, sa immorality, at kung ano-anong mga kasalanan, nababagabag sila. Ngunit ang sabi ng Diyos sa verses 9 to 11, umakyat ka sa tuktok ng bundok o Sion. Magandang balita ay iyong ipahayag, O Jerusalem. Sumigaw ka at huwag matatakot. Sabihin mo sa mga lungsod ng Juda, narito na ang inyong Diyos. Dumarating ang Panginoong Yahweh na taglay ang kapangyarihan, dalang gantimpala sa mga hinirang. At tulad ng pastol, pinapakain niya ang kanyang kawan sa kanyang mga bisig. Ang maliliit na tupay kanyang yayakapin. Sa kanyang kandungan ay pagyayamanin at papatnubayan ng mga tupang may supling. Yan ay boses ng kapayapaan mula sa Diyos. No? We could have peace despite our turmoils in life. Huwag po nating kakalimutan. Kinakalingan ng Diyos ang mga mahihina. Yan ang sabi mismo dito sa nabasa natin. Siya'y tulad ng pastol, pinapakain niya ang kanyang kawan. Sa kanyang mga bisig, ang maliliit na tupay kanyang yayakapin. Sa kanyang kandungan ay pagyayamanin at papatnubayan ng mga tupang may supling. That is God's care. No? That ensures peace in our lives, mga kapatid. Kaya nga, sabi ko sa inyo kanina, natalo na ang Babylon, natalo ng Syria dito sa panahon na ito. Sa atin naman ngayon, no, the good news para sa atin, kung ang mga Israelita noon, may magandang balita silang natanggap na ipinahayag ng Diyos. Ang magandang balita naman na natanggap natin ngayon, sin is already defeated and Satan because of Jesus Christ. That's why meron tayong lakas na hindi na dapat mamuhay pa sa kasalanan.
na kung dati nilupig tayo ng makasalanang mga gawain, no, kung dati naging alipin tayo ng mga bagay-bagay na hindi nagbibigay ng lugod sa Diyos, we are already been freed from the dominion of sin, sapagkat tinalo na ng Panginoong Yesus ang kasalanan para sa atin. Amen. Kung kaya't meron tayong lakas, meron tayong tibay, na wag nang gawin pa ang hindi nakakapagbigay ng kaluwalhatian sa Diyos. Katulad nila, nagsisi sila sa kanilang mga idolatrous na mga ginawa, sa kanilang mga immorality, at iba pang mga makasalanang ginawa, nagsisi ang mga Israelita. Ganon din tayo. No? Knowing who God is, that He is greater than all the circumstances of life, whatever level is that, meron tayong lakas sa Kanya manggagaling, upang sa ganon, huwag na tayong maging guilty sa mga nakaraang nangyari sa buhay natin. Tatanggalin niya ang guilt sa atin so that we could freely live to please Him sa buhay natin. Amen. So yan ang una. God is greater than our circumstances. Circumstances behind us. Pangalawa, the circumstances before us. Ang sabi sa verse 12, sino ang makakasukat ng tubig sa dagat sa pamamagitan ng kanyang kamay? Sino ang makakasukat sa lawak ng kalangitan? Sino ang makakapaglagay ng lahat ng lupa sa isang sisidlan? Sino kaya ang makakapagtimbang sa mga bundok at burol? Sino ang makakapagsabi ng dapat gawin ni Yahweh? May makakapagturo ba, makakapagpayo sa Kanya? Sino ang Kanyang pwedeng sanggunian para maliwanagan? Sinong nagturo sa Kanya ng landas ng katarungan? Sinong nagkaloob sa Kanya ng kaalaman at ng paraan upang makaunawa? Anong ibig sabihin yan? Yan ang expression ng omniscience and omniscience and yan ang expression ng omniscience and omnipotence ng Diyos. Siya ay dakila, siya ay makapangyarihan, alam niya ang lahat ng bagay. Hindi niya kailangan ng sasangguni kahit kanino man, dahil kailanman ay hindi nagkukulang ang kaalaman ng Diyos. Ibig sabihin, bagamat itong mga Hudyo nung panahong ito, konti lang ang naiwan sa kanila. Sila ang tinatawag na remnants. No? Hinaharap nila ang mahaba at mahirap na lakbayin. Ang ginawa ng Assyria at Babylon at Persia sa kanila. At ang kanilang mga hindi tunay na mga Diyos. Kasi itong mga Persians, itong mga Babylonians, itong mga Assyrians, hindi sila tunay na kumikilala sa buhay na Diyos. No? Parang sa kanila ay they are stronger. They are more powerful. Ngunit ipinaalala ng Diyos sa kanila, bakit sino ba ako? Ako ba'y katulad ng mga Diyos ng mga bansang yan? Kaya ang sabi niya, sino ang makakasukat ng tubig sa dagat sa pamamagitan ng kanyang kamay? Diyos lamang nakagawa niyan. Yang mga Assyrians na yan, yung mga Babylonians, yung mga Persians, hindi nila magagawa yan. Ipinaalala ng Diyos sa kanila, kung sino ang Diyos sa kanilang kinikilala, ganun din dapat tayo. Kung nabibigatan man tayo sa kasalukuyan at nag-aalala tayo para sa hinaharap natin, when it seems our future is uncertain, no? Hindi maliwanag, tandaan natin
God is greater than anything on earth. And we need to behold the greatness of God. Kapag ganyan ang gagawin natin, we need to resolve, no? Talakkurugaptang sadyain natin to behold the greatness of God. Mararanasan natin na mag-iiba ang pananaw natin sa buhay. And our perspective in life will be in its proper na pananaw. Sabi ko nga kanina, may control ba tayo? Bakit nangyari ang mga pangyayari sa gobyerno natin? May control ba tayo? O baka gusto nyo ding maghawak na tayo ng placard, punta tayo dun sa EDSA. Kailangan ba natin gawin yon? Hindi. No, hindi natin kailangan gawin yan. Ang kailangan natin gawin dahil kilala natin ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ikinakanta pa natin, great is the Lord. He's above all kings, above all thrones, above everything. Why should we not trust God? Who could counsel Him? Siniwaya na makapanabarang na Diyos kung natay banan. Ibig sabihin, pag ginalaw ng Diyos ang mga pangyayari, meron at meron siyang rason kung bakit nangyari yung mga bagay na yan. Kaya nga, may isang nagbigay ng definition sa circumstances. Ang sabi niya, circumstances are those nasty things you see when you get your eyes off God. Kapag nawala ang focus mo sa Diyos. No? Kapag hindi mo kinikilala ang Diyos sa kung sino talaga siya, na siyang may control sa lahat ng bagay na nangyayari, diyan mo makikita na napakaraming sirkumstansya sa buhay na kinakaharap natin at hindi natin kayang intindihin lahat. Huh? Hindi natin kayang intindihin lahat. Yan ang sinasabi nila sa English na it's mind-boggling. Hindi kayang makontain ng utak natin, nakakarampot lamang ng pangunawa natin na may hangganan lamang. Ang tunay na nakakaalam at may kontrol ng lahat ay ang Diyos na dakila. Kaya nga ang sabi, sino ang makakapagsabi ng dapat gawin ni Yahweh? May makakapagturo ba, makakapagpayo sa Kanya? Sino ang Kanyang pwedeng sanggunian para maliwanagan? Sino ang nagturo sa Kanya ng landas ng katarungan? Sino ang nagkaloob sa Kanya ng kaalaman at ng paraan upang makaunawa? Meron ba? Wala, sapagkat siya ay Diyos. He is omniscient and He is omnipotent. Ang sabi nga ng isang theologian, ewan ko kung si MacArthur o si Sproul, there is no single molecule here on earth that is not being controlled by the omnipotent and omniscient God. Amen. Pati nga pagkahulog ng buhok natin, alam ng Diyos yan. Kahit hindi natin napapansin, di ba? Napapansin ba natin na may mga nalalagas na buhok sa ulo natin? Binibilang ba natin? Ngunit ang sabi ng Biblia, pati bilang ng buhok natin, alam ng Diyos. That's how powerful God is. And we can rely upon Him. Anong ibig sabihin ng anong implication niyan? Magpatuloy lang tayo sa buhay. No? Gawin natin kung anong dapat gawin na makapagbibigay ng lugod sa Diyos. Hindi ko sinasabi na kalimutan natin yan. Huwag nating pansinin. Hindi pwede. Mapapansin at mapapansin mo ang mga pangyayaring yan. Ngunit kung ikaw ay tunay na nagtitiwala sa makapangyarihang Diyos, hindi ka mababahala dapat, hindi ka mababagabag. Bagamat maapektuhan ka, gawin mo kung anong nararapat na makapagbibigay ng kadakilaan sa Kanya. Amen. Ang pangatlo, God is even greater than the circumstances within us.
Sa verses 27 to 31, Israel, bakit ka ba nagre-reklamo na tila hindi pansin ni Yahweh ang kabalisahan mo? O hindi inalalayan sa kaapihang nararanasan? Hindi ba ninyo nalalaman, di ba ninyo naririnig na itong si Yahweh ang walang hanggang Diyos, ang siyang lumikha ng buong daigdig? Hindi siya napapagod, sa isipan niya'y walang makakaunawa. Ang mahihina at mga napapagod ay kanyang pinapalakas. Kahit ng mga kabataan ay napapagod at lulupaypay, ngunit muling lumalakas at sumisiglang nagtitiwala kay Yahweh. Tandaan natin, muling lumalakas at sumisigla ang nagtitiwala kay Yahweh. Lilipad silang tulad ng mga agila. Sila'y tatakbo ngunit hindi mapapagod. Sila'y lalakad ngunit hindi manghihina. Ang ginagawa ng mga Israel noong panahong ito, instead na purihin nila ang Diyos, they were complaining to Him na para bagang pinabayaan sila ng Diyos, na para bagang hindi alam ng Diyos ang kanilang sitwasyon, o para bagang wala man lang concern ng Diyos sa kanila, sa kanilang mga problema. Yun ang sabi nila sa verse 27. Instead na makikita nila yung sustenance ng Diyos sa kanila, na sa kabila ng kanilang paghihirap, ay hindi sila tutuluyang nasisira. That is God's sustenance. Tulad ng sabi ni Pastor kanina, na maghahakot siya ng kamoteng kahoy, may ahas. That is God's sustenance. Mapya, patakan mo sinamiro, itangay tunong tasako. O kaya, tinufungan na kalo, na kung nangitunong tasako. God's sustenance. No? Ganon din tayo. Maraming paraan na ang Diyos ay pinapakita niya ang kanyang pagkalinga sa atin, bagamat o kalimitan, hindi natin nakikita yung mga ginagawa ng Diyos. Kasi kung minsan nadadala tayo ng mga sirkumstansya, doon tayo nagfo-focus. Hindi ko na alam kung saan ako kukuha. No? Yan ang mga yun ang nagko-consume sa atin. Wala pa rin akong trabaho hanggang ngayon. Paano na kaya anong mangyayari? Pagkalipas ng ilang taon na ganito lang ang sitwasyon ko. Focus on God. Alam ng Diyos kung anong nararamdaman natin. Alam ng Diyos kung anong kinakatakutan natin. Alam ng Diyos kung ano ang dahilan ng pagkabalisa natin. And He is adequate to meet our every need. Amen. Tulad ng sabi ni Pastor Claudio kanina, dun sa preaching niya sa Alinigan, may isa daw dun sa Reyna Mercedes na palagi niyang sinasabi, na every gising is a blessing. Sino nagsasabi nun palagi? Oo. Which is true, sabi niya. Tama yun. Kasi ang sabi ng isang theologian, kung hindi merciful lang Diyos, dapat hindi ka na magigising kinabukasan. Do you agree with that? Kung hindi tayo kahabagan ng Diyos, ang nadi-deserve natin ay punishment dapat. Every day. Sapagkat nagkakasala, nagkakamali tayo. Kaya ang sabi niya, kapag nagising ka kinaumagahan, that is a blessing. Ibilang natin blessing. Sapagkat what we deserve, if God is not merciful, hindi na dapat tayo gigising kinaumagahan. Kung hindi, mahabagin ng Diyos. Alam ng Diyos kung ano nararamdaman natin. Alam niya kung bakit tayo nababahala. Alam niya kung anong kinatatakutan natin. We can never obey God in our own strength. Anayong itang ma-fail. But we can always trust Him to provide the strength we need. Kailangan nating magtiwala sa Diyos na siyang magbibigay ng lakas sa atin upang sa ganon at siya pang maglalagay ng desire sa puso natin
upang gawin tupdin ang kanyang kalooban. Kung magtitiwala tayo sa ating mga sarili, we will faint and fall. Yun nga ang sabi dito, no? Kahit ang mga kabataan ay napapagod at nalulupaypay, ngunit muling lumalakas at sumisigla ang nagtitiwala kay Yahweh. We need to wait for the help of the Lord. Mahirap kasing maghintay. No? But waiting na sinasabi dito, hindi sinasuggest na umupo ka na lang dyan, no, hintayin mo ang pangyayari ng mga bagay-bagay, you just sit around and do nothing. Hindi nga ibig sabihin ng waiting. To wait, ang paghihintay is to hope, to look to God for all that we need. Ang kailangan natin is to meditate on His character. Sino ba Diyos tanmi ko? Sino ba siya talaga sa buhay mo? Kailangan nating mag-focus, mag-meditate sa kanyang karakter, sa kanyang mga pangako. Kailangan nating manalangin palagi and seek to glorify Him. At doon muling nabibigyan tayo ng bagong kalakasan. To renew their strength, ang sabi, ngunit muling lumalakas. Sakalang muli tayong lumalakas at sumisigla kapag na-assure tayo ng karakter ng Diyos sa buhay natin na hindi tayo pinapabayaan. Ano bang nagpapalakas sa inyo? Kapag naglaro ka ng ML na ikaw ang naging champion, that will encourage you. Mga kabataan, hindi. No? Ano bang nagpapalakas sa aming mga magulang? Kaming mga empleyado? No, running na December, tayo bonus? No. Hindi ang mga bagay na yan. The only source of true strength and stability is God, His character, His promises. Ituon natin ang pag-asa natin sa Kanya. Amen. So, malayo pa ang lakbayin natin. Sabi ko nga, nakita ko yung post ni na Pastor Aris, Mr. Rital, na nag-celebrate sila ng 4th anniversary nila bilang pinagsama ng Diyos. Sabi ko sa isip-isip ko, masaya ako, nagagalak ako na nagse-celebrate sila ng ganon. Sabi ko, 4 na taon pa lang sila. Mahaba pang gugugulin. Marami pang challenges ng buhay na harapin nila. Kasi kami, ilang taon na kaming magkasama ng asawa ko. Mga tigatanong, 23. hindi alam ng asawa ko. Nakalimutan niya. 34, 35 years na kaming magkasama. 1990. So, marami na kaming hinarap na pagsubok sa buhay. If we recall all those, kung alalahanin namin, kung maalala namin, kung paano kami sinustain ng Diyos sa kanyang habag, hindi ibig sabihin na gagawin ka ng Diyos na mayaman pagkalipas na yun. Hindi yun. Yung karanasan mo na He was guiding you all the way, yung maski espada, ikanamuta umma, tanganaggaw gabi. Naranasan kasi namin yun eh. Alam niyo yung espada, hindi yung espada na sword, yung isda na dried fish. Lulutuin namin yon sa umaga, yun ang almusal. Lalagyan ng kamatis sa tanghali. Tapos sa gabi, yun pa din ang ulam. Naranasan namin yan. But, lahat ng mga sirkumstansya sa buhay, behind us, before us, and even sa atin mismo, sa kaloob-looban natin, within us. Kasi mahirap yung haharap ka na wala kang kapahingahan.
Focus on God. Ang sabi ng Panginoong Yesus, kung maalala natin sa Matthew chapter 11, "Come to me, all you who are heavily loaded, burdened, mga napapagal, nabibigatan, lumapit kayo sa akin, at kayo'y pagpapahingahin ko. I will give you rest." Sa Kanya natin mararanasan ang tunay na kapahingahan, kapayapaan, provisions na hindi yung gusto natin na mag-uumapaw, na sobra-sobra, hindi. Ang ibibigay ng Lord sa atin is enough for us to live life one day at a time. Tama yun, yung message ng kanta na kinakanta natin. Hindi kasi natin masyadong kinakanta dito eh. Teach me to live life one day at a time. Siguro pwede natin kantahin minsan yun kung hindi tayo ready ngayon. Basta, ang sabi ni Jesus, huwag kang mabalisa para sa kinabukasan. Every day has its own concerns. Bawat araw ay enough na. At ang pag-ibig ng Diyos at ang Kanyang habag, they are new every morning. Great is thy faithfulness. Yan ang sabi ni Jeremiah. No? Kaya, we need to live life one day at a time. Kung nag-aalala tayo sa hinaharap, ipaalala natin sa sarili natin ang katotohanan na turo ng Panginoong Yesus. Huwag mong problemahin ang kinabukasan. No? Sapagkat hindi magkukulang ang Diyos to sustain us. He is greater than anything, than our circumstances. Circumstances behind us, circumstances before us, and the circumstances within us. Tayo po ay manalangin. Maraming salamat, Panginoon, sa pagtuturo mo sa amin. Bagamat maraming mga nangyayari sa aming paligid na hindi namin maunawaan lahat, Panginoon. Ang magagawa lang namin ay buong pusong magtitiwala sa iyo, sapagkat ikaw ay Diyos na dakila na nakakaalam sa lahat. You are omniscient, you are omnipotent. Everything that happens is under your control. Walang pangyayari na hindi mo nalalaman, Panginoon. Katulad nga ng sabi mo, na pati ang bilang ng buhok namin ay alam mo. Lahat ng bagay, Panginoon, ay pwede namin iasa sa iyo ang aming buhay, ang aming napagdaanan sa nakaraan, ang haharapin namin sa kinabukasan, at lalong-lalo ng struggles namin personal, Panginoon. Whatever those struggles are, will you always remind us, ipaalala mo palagi sa amin na ikaw ay Diyos na dakila, na ikaw ang makapagbibigay sa amin ng lakas at tibay, strength and stability na harapin at pagtagumpayan sa pamamagitan mo ang anumang mga pagdadaanan namin. Maraming salamat, Panginoon, sapagkat hindi mo kami pinapabayaan, hindi mo kami iniiwan. Maraming salamat at ibinigay mo, Panginoong Yesus, na tugon sa pinakamabigat naming pangangailangan, Panginoon. Ang pangangailangan hindi namin maaabot sa pamamagitan ng aming mga kakayahan ng sinuman, na kami ay napawalang sala sapagkat tinulungan mo kami. You led us to come to Christ. You bestowed us the faith we need to believe and trust sa ginawa ng Panginoong Yesus, upang hindi na kami mamumuhay na alipin ng pagkakasala, bagkus ay may tunay kaming kalayaan na tukdin ang iyong kalooban. Maraming salamat, Panginoon, sa pangungusap mo sa bawat isa sa amin.
Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Rayaw iyakot mensahe na tu yawa na nakatadante. Dagtan dito masanto ng po niya. Ayuri iya na po ayuri na po may para tanlangin. Okay, marayaw iyakot na magkumagitan tayo isang dalawa. Ito na ninagalalo ng Diyos ni Lord, at so na matarubang mo nga si pag-alin na, no? May kami ama na pang mabalabalo, iyaw mo Lord, hindi kami ito mensahe, ama. Sa ngayon ugab, pareho akong ama, ibo lang ama, ito, nono ni nariiran namin. Nga nagako ama, tanda ko ito, uhulog, ama. Depende ko nari ay, mapasigang kabi, masigang ama, nagagaw ang matapat, tuwalin mo, magbalo ko pa ama, tayo blessing kira ama ko kung nagkapo amatan ni kau. So ngayon na ama at po may to magitoli ama at mabugong matabong amatan ni kau. Amo Lord to ngaming igatan ni kami ama ay nagkapo amatan ni kau. Pati inango nilo ama ay nagkapo amatan ni kau. Pareho kang ama to inapasaya ang ama ta agaw to natalaga kami ama ay so ito mapangi ama bulang dagun kudari ka pa ama panarong amatan kami aran na kami ama ko karayan pasikan na kami ama tanggol ito pendong naray may kundan kami ama ta nagagaw ama ta patuloy niya. Magbalo ama, marayaw ka, tayo doon sa mitan na ganyan. Amen. Lord of all creation, of water, earth, and sky. The heavens are your tabernacle. Glory to the Lord on high. God of wonders beyond their galaxy.
Kidawag ko to lukat ang aming tapang saradong tulog kasi ana magkupagita ya mami talani Diyos mi to kontrol na ang aming ganaganog to mesin mo tapat tolay mi anataw tang mundo ikatalobitan ni Lord ngamin iganaganog. Takurang isi kami, kurang i-anono kami tapino makuami iyo ako. Ngintan ni Lord, nung ipaimitan ni ko ay sigurado tuwayang makontrol ang mata si ikaw na mo Diyos. Si ikaw Lord, ikay gafa ng aming naigataw tang mundo. Kaya man no Lord, erata pagdagong to patalibarami. Magpahalo kami Lord. Taiga ka, to Diyos, tumanarong tani kami. Diyos, to mamasikang lavga tani kami. Diyos, to mga pog tani kami. Marayaw ka po. Idasal mi afu. Tutan ni kami magkanakanayong tao tapat tolay ay sikaw imang irolutan ni kami. Ano itupal mo pa rin ama, iureng tapat tolay nagkadataditan ni kami. Marayaw ka po, marayaw ka. Tayo idasal ni pangalan ni Jesus. Amen.